Ang kwento ay nagsimula sa isang lalaki na kung saan ginigising nito ang kanyang mga kasamahan sa kampo. Ang ating bida naman ay mahimbing na natutulog, habang ang kasama niya naman ay may napansin na kung ano sa kanyang sapatos. Mula sa background napasigaw ang kanyang kasama at may nakita daw itong insekto, kaya naman ang ating bida ay nainis dahil sa ingay nito. Malalaman natin na ang pangalan ng ating bida ay Encrid. Ang iba pa niyang mga kasamahan ay paisa-isa na din na nagising. Habang ang iba ay natutulog pa at ang iba naman ay may naghahasa na ng kanyang patalim. Ang ating bida naman ay sinabi sa kwento na naging squad leader siya ng grupong ito matapos niyang makagawa ng kung anong gulo sa nakaraan. Ang eksena ay nalipat sa isang battlefield kung saan ang isang lalaki ay sumigaw at sinasabing umatak na silang lahat. Pinaliwanag ng ating bida na wala siyang espesyal na kapangyarihan o kung anumang bagay. Habang nagpapatuloy ang labanan sa battlefield, ang ating bida naman ay nandito din habang sinasabi sa kwento na nakarating siya dito gamit ang walang humpay na pagsasanay noon. Matapos masipa ang isang kalaban, ang ating bida naman ay binigyan ng isang tackle ng iba pang kalaban. Ang ating bida ay bumagsak sa pagkatakle, ngunit ang isa niyang kasama ay parating na para tulungan siya, at ito naman ay matagumpay na matulungan si Encrid. Habang inaabot ang espada, sinabi niya din na wala siyang talento, at ang pangarap niya ay malabo niya na din daw na maabot. Habang tumatakbo ang ating bida sa gitna ng battlefield, may parating naman na pana sa kawalan, at ito ay nagawang matamaan ang isa sa kanyang kasamahan. Habang natataranta ang ating bida, may pasugod naman sa kanyang kalaban. Iniisip niya din na hanggat may espada siyang hawak sa kanyang mga kamay ay magiging isa siyang knight balang araw. Matapos masaksak ang ating bida, sinabi niya naman na hindi na daw matutupad ang kanyang pangarap dahil sa kanyang nalalapit na kamatayan. Ang ating bida ay bumagsak habang dumadalak ang dugo mula sa kanyang leeg. Si Encrid ay hindi inaasahan na magiging miserable ang kanyang pagkamatay. Mula sa kawalan ay may isang apoy na lumitaw, at si Encrid naman ay namulat at halos walang maaninag sa paligid. Ang ating bida ay napunta sa madilim na lugar na may tubig matapos niyang mamatay. Ang ingay sa paligid na gumigising sa mga tao sa kampo ay nagsimula na namang marinig ng ating bida. Kaya naman siya ay nagulat at iniisip kung isa nga daw bang panaginip ang nangyari. Katulad noong nakaraan ang isa niyang kasama ay may napansin na naman na kung ano sa kanyang sapatos, at ito ay muli na namang napasigaw dahil sa insekto na kanyang nakita. Ang ating bida ay nagugulat sa mga nangyayari, at iniisip na kung nakakaranas nga daw ba siya ng deja vu. Ilang sandali pa ang ating bida ay nasa gitna na naman ng battlefield at nakikipaglaban. Ang ating bida ay nagulat sa espada na parating, at ito ay muli na naman siyang nasaksak sa kanyang leeg sa pangalawang pagkakataon. Ang ating bida ay paulit-ulit na namatay sa parehong pangyayari matapos niyang mabuhay ng pangatlo at pang-apat na beses. Sa ikalimang pagkakataon siya ay nabuhay muli habang naririnig ang taong gumigising sa kanila. Iniisip din ng ating bida ang napakasakit na pakiramdam matapos niyang masaksak sa kanyang leeg. Mula sa battlefield, ang ating bida ay nakita na ang taong pumapatay sa kanya ng paulit-ulit. Ang kanyang kalaban ay muli na namang sumugod, habang si Encrid naman ay nakahanda na para makapag-counter-attack. Mula sa sumunod na chapter, ang kalaban ng ating bida ay pasugod na, at si Encrid naman ay kinakabahan at iniisip na isang perpektong stab ang ginagawa ng kanyang kalaban. Ang ating bida ay muli na namang namatay matapos ang pang-17 na kanyang pagkamatay. Ang ating bida ay muli na namang bumagsak, habang iniisip na sana mas nag-ensayo pa siya ng mas matagal noon. Hindi din daw sana siya namatay kung nakapag-ensayo lamang daw siya ng sapat para matalo ang kanyang kalaban. Si Encrid ay muling napunta sa madilim na lugar, mula dito nakarinig siya ng boses. Mula sa kanyang likod ay may isang kaluluwa ang nasa isang bangka. Sinasabi din ito na pakiramdaman ni Encrid ang kanyang paghihirap at sumuko na lamang. Dahil ang pader na humaharang daw sa ating bida ay hindi niya malalagpasan. Ang ating bida naman ay nainis matapos marinig ito. Ilang sandali pa, siya ay muling nabuhay at nakabalik sa kung saan ginigising ulit sila. Ang kasama nito ay napansin na napakaaga daw ang paggising ng ating bida ngayon. Si Encrid ay sinabihan ang kasama niyang si Rem na may insekto sa kanyang sapatos. Matapos tignan ang loob ng kanyang sapatos, agad niya naman itong tinanggal at pinisat. Pinagbintangan ni Rem ang ating bida na nilagay niya ito, ngunit sinabi naman ni Encrid na nakita niya lang daw ito kanina na gumapang paloob sa sapatos. Ang ating bida ay iniisip na pang-18 beses niya nang nakikita ang bangkay ng insekto. Habang palabas ng tent si Encrid, iniisip niya din na malamang matapos na ang araw na ito, matapos niyang makita ng ilang beses pa ang insekto.
Si Encrid ay nagsanay kung paano humawak ng espada simula pa noong bata siya. Natuto siya kung paano makipaglaban noong may napunta daw sa kanilang lugar na isang retiradong mersenaryo. Ang lalaking ito ay sinabi na napakagaling ni Encrid, at sinabi na pwede daw siyang maging isang knight balang araw. Ang ating bida ay nagulat sa narinig. Simula noong araw na yon nag-umpisa na din daw ang kanyang pangarap na maging isang knight. Ang ating bida ay iniisip na ang isang knight ay may kakayahan na tumalo ng libo-libong kalaban sa battlefield, at may kakayahan din daw na baguhin ang takbo ng digmaan. Sa madaling salita, isa daw itong kamangha-manghang bayani. Ang ating bida ay iniisip noon na isa siyang bida sa kanyang kwento na makakayang maging isang knight. Kaya naman nagpasya siyang umalis sa kanyang village upang maging isang knight. Ang eksena ay nalipat sa mga lalaki kung saan tinatawanan nila ang ating bida, at ito ay dahil lamang daw sa asong nakawala. Tinawanan din nila ang pangarap nitong maging isang knight dahil sa pagiging mersenaryo pa lamang daw ay puro kapalpakan na daw ang ginagawa nito. Ang ating bida ay napagtanto na walang espesyal sa kanyang kakayahan, ngunit habang pinagmamasdan ang kanyang espada, sinabi niya naman na masyado pang maaga pa para siya ay sumuko sa kanyang pangarap. Ang ating bida ay nagsanay kahit sa kalagitnaan na ng gabi, dahil para sa kanya ay mas lalakas pa daw siya kapag nagsanay siya ng maraming oras. Si Encrid ay tanggap na daw na wala siyang pambihirang talento. Matapos tumalo noon ng isang halimaw, iniisip naman ng ating bida na mas lalakas pa siya dahil sa kanyang mga karanasan. Matapos magkaroon ng matinding inspirasyon sa pagiging knight, ang ating bida naman ay nagulat at nagtaka sa kanyang pangarap matapos niyang matalo ng isang bata na napadaan lang noon sa village at inalok siya ng isang duelo. Matapos matalo sa isang practice na duelo sa isang bata, sinabi naman nito na napakahina daw ng ating bida. Si Encrid ay nagsanay ng 10 taon, ngunit siya ay tinalo lamang ng isang batang henyo sa paghawak ng espada na nagsasanay pa lamang daw ng 6 na buwan. Si Encrid ay nakaramdam ng kahihiyan, at iniisip na napunta lamang sa kawalan ang kanyang mga paghihirap sa pagsasanay. Ang ating bida ay naiinis at iniisip na kung wala daw bang paraan para maabot niya ang kanyang pangarap na maging isang knight. Ang ating bida ay nagpatuloy sa kanyang pagsasanay, at iniisip na balang araw ay magiging malakas siya at magiging isang knight. Si Encrid ay pinagmasdan ang puno at iniisip na kung hindi man siya maging isang knight balang araw, sana ay maging isang magaling na sundalo man lang daw siya. Ang eksena ay nalipat kung saan si Encrid ay naging isa ng squad leader ng isang second-rate na squad. Matapos ang napakahabang panahon na pagsasanay, ito lang daw ang nakayanang posisyon ng ating bida, ngunit mas maganda na daw ito kesa naman sa maging mersenaryo. Si Encrid ay tinawag ang lalaki na may pangalang Jackson. Kaya naman tinanong nito kung anong sasabihin sa kanya ng ating bida. Sinabi ni Encrid na si Jackson na daw muna ang pumalit sa kanyang duty ngayong umaga. Matapos pagmasdan si Encrid, sinabi naman ni Jackson na bayaran daw siya ni Encrid sa susunod ng pera. Si Rem naman ay napansin ang napakatalim na pagtitig ni Jackson at sinabihan na napakasama daw nitong tumitig sa ating bida. Tinawag din ni Encrid si Rem, kaya naman tinanong nito kung may ipag-uutos din daw ba ito sa kanya. Sinabi naman ni Encrid na gusto niyang matutunan ang technique na Heart of the Beast na ipinagtaka naman ni Rem. Sinabi ni Rem na sumuko na daw si Encrid na matutunan ito noon. Kaya naman nagtaka si Rem na kung sa tingin daw ba ni Encrid ay matututunan niya na ito ngayon. Matapos nilang magsanay ni Rem sa unang araw, ang ating bida ay muli na namang namatay sa battlefield. Matapos ang ilang araw na pagsasanay niya kay Rem, ang ating bida ay hindi pa din magawang maiwasan ang parating na atake. Mula sa battlefield, ang ating bida ay biglang iniisip na sigurado na daw siya ngayong araw na siya ay makakasurvive. Habang handa nang makipaglaban ang lahat, ang ating bida naman ay sinabing pang 21 niya nang napunta sa battlefield na ito. Habang may umaatake sa kanya, iniisip naman ng ating bida na nakabisado niya na ang lahat ng nasa paligid. Kaya naman nagawa niyang maiwasan ang pag-atake ng isang sibat. Mula sa kanyang likod ay madali niya lang din nagawang masangga ang pag-atake sa kanya. Ang ating bida ay napansin ang kanyang squad member na si Vel, at sinabi na mamamatay na daw ito maya-maya. Ang lumilipad na pana ay biglang sinangga ng ating bida. Habang nagugulat si Vel, may ibang kalaban na naman ang pasugod sa kanya. Ngunit ang ating bida ay sinagip na naman ang buhay ni Vel. Matapos ang una niyang misyon na iligtas si Vel, muli naman siyang napalingon sa susunod na mangyayari. Ang paulit-ulit na pumapatay sa ating bida ay kakatapos lang tumapos ng kanyang kalaban. Ang kalaban ng ating bida ay muling naghahanap ng target, habang ang ating bida naman
ay iniisip na ito daw ang lalaking pumapatay palagi sa kanya. Ang dalawa ay muli na namang nagkaharap matapos ang 21 pagkakataon. Habang pasugod na ang kalaban, ang ating bida naman ay muling iniisip na makakasurvive na siya sa pagkakataong ito. Mula sa pagsasanay nila noong nakaraan, si Rem ay napansin na lagi daw pumipikit si Encrid kapag naharap na ito sa mahirap na sitwasyon. Si Rem ay biglang iwinasiwas ang kanyang sandata sa ating bida. Matapos mapapikit sa ginawa ni Rem, sinabi din ni Rem na mamamatay daw agad si Encrid sa digmaan kapag nagpatuloy daw ang ginagawang ito ni Encrid. Sinabi din ni Rem na maging matapang daw ito at huwag ma-distract sa anumang bagay. Sinabihan niya din si Encrid na maging baliw daw ito sa battlefield at magkunwaring wala siyang alam tungkol sa kamatayan. Habang pasugod ang kalaban, iniisip naman ni Encrid ang teknik na Heart of the Beast. Habang parating na ang espada, iniisip naman ni Encrid na hindi niya dapat katakutan ang kamatayan. Matapos manggigil ng ating bida na parang isang beast, sa wakas ay nagawa niya ng maiwasan ang patalim, at ito ay hindi na nagawang matamaan siya sa leeg. Ang kalaban ng ating bida ay nagulat dahil sa naiwasan ng ating bida ang atake. Iniisip din ni Encrid na sa wakas ay nakita niya na ang pagbabago sa kanya ngayong pagkakataon. Ang dalawa ay muling sumugod sa isa't isa, at ang kalaban naman ay muli na namang sumugod gamit ang kanyang stab technique. Habang sumusugod si Encrid ng buong tapang, siya naman ay biglang nagulat dahil sa muli na naman siyang nasaksak sa kanyang leeg. Si Encrid ay muling napunta sa madilim na lugar. Sinabi din nito na sumuko na si Encrid at sumakay sa kanyang bangka. Tanggapin na din daw nito na mahina siya at kailangan ng magpahinga. Si Encrid ay hindi pumayag sa sinasabi ng kaluluwa at sinabi na hindi siya susuko hanggat sa maging isa na daw siyang knight. Si Encrid ay iniisip na nagawa niya nang makita ang dulo ng espada ng kanyang kalaban at maiwasan ito, kaya naman hindi daw siya susuko at magpapatuloy. Ang ating bida ay muli na namang nagising at napunta sa nakaraan. Matapos ang paulit-ulit na pagkakataon, napansin niya na ang kanyang pag-usad sa kanyang kakayahan, kaya naman iniisip ni Encrid na muli niyang hahamunin ang kanyang kalaban ngayong araw. Mula sa sumunod na chapter ang kwento ay nagpatuloy at ang eksena ay nalipat sa battlefield. Ang ating bida ay nasa pang-33 nang nabubuhay at sinusubukang talunin ang kanyang kalaban. Si Encrid ay malinaw na daw na nakikita ang pag-atake ng kanyang kalaban. Ngunit ramdam niya din daw kung gaano ito kahirap iwasan. Iniisip din ni Encrid na napakabilis daw ng pag-ataking ito. Kaya naman ang ating bida ay muli na namang nadaplisan sa kanyang leeg. Kaya naman napapaisip na lang si Encrid na sobrang bilis talaga ng pag-ataking ito. Matapos bumagsak, ang kwintas ng ating bida ay nagawa ding mapigtas dahil sa pag-atake at ito ay tuluyan ng nahiwalay sa kanya. Ang ating bida ay naalala ang nakaraan noong tumanggap siya ng misyon para tumalo ng mga halimaw. Hindi daw ginusto ng ating bida ang misyon na ito, ngunit dahil sa may humingi sa kanya ng tulong, agad niya naman daw itong tinulungan ng walang alinlangan. Dahil pangarap daw ng ating bida na maging isang knight balang araw, kailangan daw nitong protektahan ang mga mahihina laban sa kapahamakan. Ang reward ay ibinigay na sa ating bida, habang sinasabi ng nagbigay na mahirap lang daw ang kanilang village, kaya naman ito lang daw ang kanilang maibibigay. Ang ating bida ay napansin na isa itong charm. Iniisip niya din na katawa-tawang reward daw ito matapos niyang ibuwis ang kanyang buhay sa misyon. Ang matandang nagbigay naman ng charm ay sinabi na ibibigay daw nito ang pinapangarap ng ating bida. Matapos bumagsak ng ating bida at mapagmasdan ng charm, iniisip niya naman na malamang dahil daw sa charm kung bakit siya patuloy na bumabalik sa nakaraan matapos niyang mamatay ng paulit-ulit. Iniisip niya din na malamang na ito na daw ang tinutukoy ng matanda na tutupad ng kanyang pangarap. Ang kalaban ng ating bida ay napansin na hindi pa patay si Encrid. Habang naghahanda siyang tapusin ang ating bida, sinabi naman nito na tatapusin niya na ang paghihirap na nararamdaman ni Encrid. Ang ating bida ay tinitigan ng masama ang kanyang kalaban, at iniisip na babalikan niya ito at tatapusin sa susunod. Nakangiti ang lalaki habang balak ng tapusin ang ating bida. Kaya naman iniisip ni Encrid na masaya daw ito na parang baliw habang pumapatay ng kanyang mga kalaban. Matapos mamatay ng ating bida, bumalik na naman ang eksena sa nakaraan. Si Encrid ay agad bumangon at sinabing may inilagay siyang insekto sa sapatos ni Rem. Bigla namang nainis si Rem dahil sa kakaumpisa pa lang daw ng araw para gumawa daw ng mga kalokohan ang ating bida. Si Encrid naman ay seryosong tinignan si Rem at sinabing manahimik na ito at lumabas. Dahil gusto niya daw matutunan ang Heart of the Beast na technique. Ang dalawa ay muling nagsanay
at ang ating bida ay nagpapakita na ng malaking improvement. Kaya naman si Rem ay nagtaka sa pinapakita ni Encred. Si Rem ay tinanong kung bakit biglang gumaling sa pakikipaglaban ang ating bida. Sinabi naman nito na nagsasanay siya para lumakas, ngunit si Rem naman ay sinabi na biglaan daw ang paggaling ni Encred sa pakikipaglaban. Habang iniisip ng ating bida na mahigit 10 beses na silang nagsasanay ni Rem sa nakaraan, si Rem ay sinabing hindi siya naniniwala na itinuro ng kanyang pamilya ang kanilang secret technique sa ibang tao, kaya naman si Encred ay sinabi na malamang aksidente niya lang daw itong natutunan. Si Encred ay muling naghanda at sinabi na magkaroon pa daw sila ng isa pang round na ikinatuwa naman ni Rem na marinig sa ating bida. Iniisip ni Encred na mamamatay pa rin siya kahit na matutunan niya pa ang teknik kung hindi siya makakatama sa kanyang kalaban. Ang ating bida ay tanging pag-iwas sa atake lamang ang kanyang ginagawa, kaya naman tinanong ni Rem kung hanggang kailan nga daw ba iiwas si Encred. Matapos makaiwas sa atake, iniisip naman ni Encred na tanging ang Valen mercenary technique lang ang kanyang alam. Ang teknik daw na ito ay nanggaling lamang sa hindi kilalang tao na si Valen. Kaya naman naiinis ang ating bida dahil sa hina ng teknik na ito. Habang pasugod si Rem sa kanya, iniisip niya naman na meron pa daw pala siyang isang alam na teknik. Habang bumubuelo ang ating bida, nagulat naman si Rem dito. Si Encred ay biglang ginaya ang stab technique ng kanyang kalaban. Ngunit ito ay hindi gumana kay Rem at nagawa niyang mapatalsik ang kanyang espada. Ang ating bida ay nagulat sa kanyang ginawa dahil sa biglaan niyang panggagaya sa teknik ng kanyang kalaban. Dahil sa ilang beses na siyang pinatay ng teknik na ito, nagawa na daw ng kanyang katawan na gayahin ng hindi sinasadya ang teknik. Si Rem ay sinabi na muntik na daw dumalak ang dugo sa paligid. Sinabi din ni Rem na ang stab daw ang pinakamagandang pinakita ni Encred sa kanya. Sinabi niya din kung paano mapapalakas ang impact ng stab technique na pinakinggan namang mabuti ng ating bida. Habang nakikinig sa mga sinasabi ni Rem, sinabi din ni Rem na kailangang walang pag-aalinlangan si Encred kapag ginagawa ang stab. Tinanong din ng ating bida kung ano nga daw ba ang kanyang gagawin kung sakaling nagawa ng kanyang kalaban na masangga ang stab technique. Sinabi naman ni Rem na kailangang isipin daw ni Encred na hinding-hindi sasablay ang kanyang stab technique. Sa pamamagitan daw nito ay mas mapapahigpit daw ang kapit ni Encred sa kanyang sandata at hindi mabibitawan katulad ng nangyari kanina. Si Encred ay iniisip na hindi maganda ang pagkaka-explain ni Rem, ngunit naiintindihan niya daw ang ibig sabihin nito. Napagtanto ng ating bida ang pagkakaiba sa stab technique ng kanyang kalaban, at ang dahilan daw nito ay wala siyang kumpiyansa sa kanyang sarili para umatake ng walang takot. Kinakailangan daw ng ating bida gamitin ang stab technique ng may intensyon na pumatay. Ang ating bida ay nagsanay ng paulit-ulit kasama si Rem, ngunit patuloy pa din siyang hindi nagtatagumpay na talunin ang kanyang kalaban. Dumating na ang araw kung saan umabot na siya ng 111 na pagkakataon. Ngunit hindi niya pa din magawang matalo ang kanyang kalaban hanggang umabot na siya ng pang 123, ngunit siya ay muli pa ding namatay. Sumapit na ang pang 124 na araw, at ang ating bida ay patuloy pa ding nagsanay kasama si Rem. Ang ating bida ay ginamit ang stab technique at ito ay nagawang magulat si Rem. Tinanong niya din ang ating bida kung nababaliw na nga daw ba ito. Dahil sa higpit daw ng pagkakahawak ni Encred sa kanyang espada, ang kamay ni Encred ay matinding napinsala. Si Encred ay biglang tumawa na lang, kaya naman sinabi ni Rem na mukhang nababaliw na daw ang ating bida. Mula sa sumunod na chapter, si Encred ay sinubukan muli ang stab technique sa kanyang kalaban na mayroong matinding kumpiyansa na matatalo niya na ito. Ang espada ng ating bida ay dumaplis lamang sa helmet ng kanyang kalaban, habang siya naman ay muli na namang nasaksak sa kanyang leeg. Matapos masaksak, iniisip ni Encred na hindi daw naging matagumpay ang kanyang unang subok na gamitin ang stab technique sa kanyang kalaban. Ang ating bida ay iniisip din na hindi siya kukurap at hindi bibitawan ang kanyang espada. Ang ating bida ay bumagsak na ngunit hindi pa din siya kumukurap at pinagmamasdan lamang ang pagkilos ng kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban ay sinabi na mukhang nahihirapan na daw si Encred. Kaya naman tatapusin niya na daw ang paghihirap ng ating bida. Matapos sabihin ng ating bida na bukas na mamamatay ang kanyang kalaban, bigla naman itong nanlaki ang mata at nagulat. Ang kalaban ay tinapos na ang buhay ng ating bida, at sinabi na wala na daw bukas para sa mga taong patay na. Ang eksena ay nalipat sa isang insekto, na agad namang pinisat ng ating bida, at sinabing nakita niya ito kaninang pumasok sa sapatos ni Rem. Matapos magpasalamat ni Rem sa ginawa ni Encred, sinabi naman ng ating bida na si Rem daw ang pumalit sa kanyang duty ngayong araw.
Si Rem ay nanibago at nagtaka sa pagiging bossy ngayon ni Encred. Ang ating bida ay tinawag ang kanyang ka-squad member at sinabihan niya itong Big Eyes. Sinabi niya sa lalaking ito na kuhanan daw siya nito ng armor, shield at patalim, babayaran niya na lang din daw ito mamaya sa kanya. Si Big Eyes naman ay sinabi niyang may tiwala siya kay Encred dahil siya ang boss, ngunit dapat daw nitong malaman na hindi siya gumagawa ng mga ganitong utos. Si Rem ay napansin ng dalawa at tinanong si Big Eyes kung kailan pa nga daw naging ganito ka-bossy ang kanilang squad captain. Si Jackson naman ay sinabi na si Encred daw noon ang gumagawa lahat ng mga trabaho nilang mga tamad kaya naman mukhang nainis na ito sa kanila. Si Rem naman ay nainis at sinabi na maglaban na lang daw sila ni Jackson kung may problema ito sa kanya. Habang nagdadasal ang dambuhalang kasamahan nila, iniisip naman ni Rem na kakaiba daw ngayon ang ikinikilos ni Encred dahil sa hindi naman daw ganito ka-intense ang aura ni Encred noon. Ang ating bida ay nag-ensayo na naman sa isang puno at pinaghihiwa ito. Si Encred ay iniisip na kung paano daw kung matalo niya na ang kanyang kalaban ngayong araw. Iniisip niya kung magigising na nga daw ba siya bukas, o kaya naman baka magising na naman daw siya ngayong kaparehong araw. Ang ating bida ay iniisip na mas malakas na daw siya ngayon kesa noon, kaya naman iniisip niya kung susuko na nga daw ba siya. Ang ating bida ay nanggigil at iniisip na kailangan niya daw malagpasan ang pader o pagsubok na nasa kanyang harapan. Ang ating bida ay paulit-ulit na ginagawa ang stab technique sa isang puno, hanggang sa naging malakas na ang kanyang stab technique na nagagawa ng tumagos at mahiwa ang puno. Ang ating bida ay nagsimula ng maghanda para sa digmaan. Siya ay handa na habang iniisip niya na kailangan niya pang lumakas kung hindi man siya magtagumpay ulit ngayong araw. Ang tunog ng digmaan ay nagsimula na, at ang grupo ng ating bida naman ay handa na din para pumunta sa battlefield. Ang eksena ay napunta na sa battlefield at ang ating bida ay sinasabi na magagawa niya lang makasurvive sa digmaan na ito gamit ang tatlong bagay. Ito daw ay ang paghahanda, pagiging swerte, at pagkakaroon ng matinding konsentrasyon. Ang ating bida ay nawasak daw ang kanyang balikat noong ika-46 na ulit, habang noong pang-47 na ulit naman ay iniwasan niya ang nangyari sa kanya noong ika-46 na ulit, ngunit nagawa pa din siyang mapatay ng isang sundalo na gumagamit ng maso. Ang ating bida ay unti-unti nang nalalagpasan ang mga pagsubok dahil sa maraming beses niya nang inuulit ang araw na ito. Ang ating bida ay nagawa din daw noon na matusok ang kanyang paa ng iba pang sundalo. Si Encred ay napigilan na ang pag-ataking ito at bigla ding tinapos na ang buhay ng kanyang kalaban. Ang ating bida ay nakita na naman ang parating na pag-atake. Habang iniisip na nag-ensayo din daw siya noon para bumato ng patalim kaya naman ngayong araw siya daw ay handa na. Ang ating bida ay nagawang matapos ang kalaban dahil sa patalim na kanyang ibinato. Si Encred ay muli na namang napunta sa kalagayan na kailangan niya daw ulit sagipin si Vel. Habang sinasangga ang parating na pana, sinabi niya din na may isa daw sharpshooter sa kabilang grupo na tinatawag nilang Claw of the Hawkeye. Matapos masangga ang pana, si Vel naman ay nagulat sa pagsagip nito sa kanyang buhay. Ang ating bida ay tuluyan nang nakaharap ang kanyang kalaban. Matapos sumugod ng kalaban, ito ay nagawa namang masangga ni Encred. Matapos mawasak ang kanyang panangga, ang ating bida ay mabilis namang umabante. Habang nagpapatuloy ang laban ng dalawa, ang ating bida naman ay iniisip na nasa level na daw ang kanyang kalaban sa pagiging prodigy. Ang kalaban ay nagsimulang magulat dahil kanina ay pasugod na daw ang ating bida, ngunit nagawa daw nitong masangga ang kanyang pag-atake. Habang gumagamit ng mga kakaibang galaw ang ating bida, iniisip niya naman na baguhan pa lang ang kanyang kalaban, kaya naman madali lang daw itong masurpresa sa mga kakaibang paggalaw. Ang teknik din daw na ito ay ang Valen technique na naging effective daw laban sa kanyang kalaban ngayon. Matapos ibaon ang paa sa lupa, ang ating bida ay nagawang patamaan ang kanyang kalaban sa mata nito. Ang ating bida ay handa nang tapusin siya, ngunit ang kanyang kalaban ay hindi pa din sumusuko. Ito ay biglang sumugod, ngunit hindi na ito tumatama sa ating bida. Ang kalaban ay nagsimulang kumilos ng mabilis, habang ang ating bida naman ay iniisip na alam niya na daw ang susunod na gagawin ng kalaban. Ang kalaban ay muling balak sumugod, kaya naman ang ating bida ay sumugod na din, habang sinasabi na nakabisado niya na daw ang mga paggalaw ng kanyang mga kalaban sa paligid. Matapos magtama ang espada ng dalawa, ang ating bida naman ay nagawang mawasak ang espada ng kanyang kalaban. Mula sa kawalan may isang tagapana naman ang naghahanda para umatake. Ang palaso ay mabilis na naglalakbay sa gitna ng battlefield. Matapos mabitawan ng kanyang kalaban ang sandata nito, ang ating bida naman ay sinabi ng panalo na siya.
Mula sa likod ng ating bida nandito ang isang palaso na papunta sa kanyang direksyon. May lumilipad din na palakol sa kawalan at biglang pinigilan ang palaso. Si Rem ay sinabi na mananagot daw sa kanya ang taong nagngangalang Claw of the Hawkeye. Ngunit si Jackson naman ay sinabing kalimutan niya na ito dahil magsasayang lang daw ito ng enerhiya para hanapin ito. Ang ating bida ay tuluyan ng pinatikim ng stab technique ang kanyang kalaban na kanya namang ikinagulat. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa paligid, ang ating bida naman ay pinagmasdan ang kanyang kalaban habang siya naman ay hinihingal. Si Encrid ay naghanda na para tapusin ito at siya ay tuluyan ng tinapos ang buhay ng kanyang kalaban. Masaya na din ang ating bida dahil sa nagawa niya na daw na masira ang pader na humaharang sa kanya. Ang ating bida ay biglang sinipa sa kanyang tagiliran, siya ay tumilapon din matapos sipain ng kakaibang nilalang. Habang iniinda ang sakit, agad namang napansin ito ni Rem at agad pumunta sa ating bida. Ayon kay Rem ang kalaban daw na ito ay isang taong palaka. Mula sa sumunod na chapter, si Encrid ay iniinda pa din ang sipa ng taong palaka. Sinabi din nito na medyo matagal niya na din daw sinasanay ang tinalo ng ating bida, kaya naman hindi makapaniwala ang taong palaka na natalo lamang ito ng kagaya ni Encrid. Habang patuloy pa din na hindi makagalaw ang ating bida, ang taong palaka naman ay paatake na kay Encrid. Ngunit si Rem naman ay sumali na sa laban at pinigilan ang taong palaka. Muling umatake si Rem, ngunit nagawa naman itong masangga ng kalaban. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang intense na laban, ngunit ang ating bida naman ay handa nang tapusin ng random na sundalo. Bigla din namang dumating si Jackson para sagipin si Encrid. Ang dalawang mandirigma ay medyo napaatras at natigil sandali sa kanilang laban. Sinabi ni Rem na kung gusto daw nitong patayin ang kanyang squad commander, ay kailangan niya daw muna nitong talunin siya. Nagtaka naman ang taong palaka dahil mas mahina pa daw kay Rem ang kanyang squad commander. Iniisip ni Rem na ang lahi daw ng mga taong palaka ay ipinanganak upang sumabak talaga sa digmaan. Kaya naman kailangan daw ni Rem sunugin ito gamit ang magic, o kaya naman kailangan niya itong masaksak sa puso. Ang taong palaka naman ay iniisip din na kung ano daw kaya ang ginagawa ng isang mandirigma na katulad ni Rem sa battlefield na ito. Dahil sa lakas daw ni Rem kailangan daw ng taong palaka na itaya ang kanyang buhay para lang matalo ito. Habang nagkakatitigan ng dalawa, iniisip naman ng taong palaka na hindi sulit ang ibinayad sa kanya para sa digmaan na ito. Kaya naman umatras na siya habang si Rem naman ay sinabihan itong duwag. Habang tumatakbo si Jackson sa gitna ng battlefield, bitbit niya naman ang ating bida, may mga umaatake din sa kanila habang sila ay tumatakbo. Ngunit ang mga kalaban naman na humaharang sa kanilang daraanan ay agad namang tinatapos ni Rem. Pati ang dambuhalang squad member ng ating bida ay tumulong na din sa kanila. Mabilis ding tinapos ng isa pang kasamahan ng ating bida ang mga pasugod sa kanila. Ang mga squad member ng ating bida ay nagsama-sama upang protektahan siya. Si Encrid ay may malay pa nang marinig niyang balak ng umatras ng kanilang mga kalaban. Matapos mawalan ng malay, paatras na din ang kanilang kalaban. Mula sa madilim na lugar, ang ating bida ay napunta na naman dito. Narinig niya din ang sinasabi ng isang kaluluwa na kahit nagawa daw ng ating bida na makasurvive ngayong araw, hindi daw nito maiiwasan ang iba pang pader na kakalaban sa kanya para tapusin siya. Dahil nakatadhana na daw sa ating bida na maghirap sa kanyang buhay at para mapasuko. Ang ating bida naman ay paunti-unting tumayo at sinabi na para sa kanya ay isa lamang pagsubok ang mga pader na darating at kailangan niyang buwagin para makapagpatuloy sa kanyang pangarap. Ang kaluluwa naman ay sinabing matyaga siyang maghihintay sa ating bida hanggang sa mawalan na ito ng pag-asa at tuluyan ng sumuko sa kanyang buhay. Habang puno ng benda ang katawan ni Encrid, siya naman ay nagising na sa panibagong araw. Nagtataka ang ating bida kung nasaang lugar siya. Mula sa isang sulok naman ay sinabi ni Rem na nasa pagamutan ito ng kanilang kampo. Sinabi din ni Rem na 2 araw na daw itong nakatulog ng diretsyo. Habang sumasakit ang ulo ni Encrid, pinaalala naman ni Rem na sinagip niya ito mula sa taong palaka. Habang iniinda pa din ang sakit ng kanyang katawan, iniisip niya naman na himala daw na nagawa niyang makasurvive matapos makaharap ang taong palaka. Si Rem ay sinabi na ayon sa manggagamot ay wala naman daw na baling mga buto kay Encrid, ngunit masyado daw nakulog ang ulo nito. Tinanong din ni Rem na kung natatandaan pa daw ba siya ng ating bida. Sinabi din nito na matalik daw silang magkaibigan matagal na panahon na. Si Encrid naman ay sinabing hindi sila magkaibigan ni Rem dahil ito daw ay isang Nobel na hunter. Agad namang tinakpan ni Rem ang bunganga ng ating bida. Agad ding tinitignan ni Rem kung may nakarinig sa sinabi ni Encrid.
Mula sa background sinabi naman ni Rem na huwag daw nitong ipagkalat ang kanyang sekreto na isa siyang Nobel. Mula sa labas ng kampo makikita ang magandang panahon, at ang ating bida naman ay masaya dahil sa nakaalis na siya sa paulit-ulit na araw niya noong nakaraang araw. Ang lalaking ito ay si Chris, isa rin sa mga miyembro ng squad ni Encred. Sinabi niya sa ating bida na bayaran niya na ang utang nito ng triple, dahil siya daw ang dahilan kung bakit nasa pagamutan ngayon ang ating bida. Ang ating bida naman ay napagtanto na si Chris daw pala ang dahilan kung bakit ang normal na squad commander na tulad niya ay nasa infirmary. Ang ating bida naman ay napansin na hindi niya na naman daw nakita si Chris sa battlefield tulad noong mga nakaraang digmaan, kaya naman tinanong niya ito kung saan ito nagpupunta. Si Chris naman ay biglang nagbago ang reaksyon at sinabi kay Encred na bayaran na lang daw nito ng doble ang kanyang utang sa kanya. Ilang sandali pa, ang araw ay malapit ng lumubog. Si Jackson naman ay binisita si Encred, kaya naman ang ating bida ay tinanong kung may sasabihin daw ba ito sa kanya. Si Jackson naman ay may ibinigay kay Encred, agad na din itong umalis, habang sinasabi na gamitin daw ito ng ating bida ng 3 beses sa isang araw. At huwag na din daw nitong itanong kung saan niya ito nakuha. Ang ating bida naman ay napansin na ito daw ang ointment na laging ginagamit ni Jackson. Naalala niya din na ayaw ni Jackson na makipaghiraman ng gamit sa iba. Kaya naman nagtataka siya kung bakit ito ginawa ni Jackson para sa kanya. Ilang sandali pa, ang dambuhalang squad member ni Encred na si Audin ay lumitaw, at bigla siyang dinasalan nito habang hawak ang kanyang krus. Ang ating bida naman ay masungit na sinabi na umalis na ito, dahil hindi naman daw siya patay para dasalan. Matapos sumapit ang gabi, ang ating bida naman ay nagtataka kung bakit nagsasalitan daw na dumarating ang kanyang squad members para bisitahin siya. Iniisip niya din na noong nakaraan lang ay wala itong mga pakialam sa kanya at tanging ginagawa lang daw nila ang kanilang maibigan na gawin. Habang nakapikit iniisip niya naman na kung nag-aalala nga daw ba ang mga ito sa kanya. Ang isang squad member ni Encred ay dumating na agad namang napansin ng ating bida. Habang kumakain ng mansana si Ragna, nagtataka naman ito kung ano nga daw ba ang ginagawa ng kanyang squad commander sa lugar na ito. Si Ragna ay agad na ding umalis, habang ang ating bida naman ay hindi naniniwala na mag-aalala sa kanya ang siraulo daw na si Ragna. Sumapit na ang umaga habang iniisip ng ating bida na may 2 pa siyang kasama na nasa infirmary tent. Ang isa daw dito ay isang platoon leader na lagi siyang hinahamon ng laban. Ang isa naman daw ay hindi niya kilala, ngunit lagi daw itong nakatingin sa kawalan. Iniisip ng ating bida na mukhang isang low-ranking na sundalo lamang ito, kaya naman nagtataka siya kung paano daw ito napunta sa infirmary. Mula sa isang sulok may narinig ang 3 na palapit sa kanilang tent, kaya naman napatingin ang mga ito sa entrance. Ang ating bida ay napansin ang matutulis na tenga nito. Ang babaeng ito ay tinanong din kung sino nga daw ba sa kanila ang squad commander ng 444 na squad. Ang ating bida naman ay nagtaka sa kanyang isipan kung bakit hinahanap siya ng babaeng ito. Matapos masilayan ang babae, nagtaka naman si Meltrin kung ano ang ginagawa ng isang fairy dito. Tinanong naman ng babae kung anong grupo ang kinabibilangan ni Meltrin. Sinabi naman nito na siya ang Vengeance Commander ng 3rd Platoon 2nd Company. Ang babae naman ay tinanong si Meltrin kung tinuruan daw ba siya ng kanyang company na maging basto sa ibang lahi at sa kanyang nakatataas na superior. Si Meltrin naman ay nadismaya sa kanyang nagawa at humingi ng pasensya. Ang ating bida naman ay napagtantong ito daw pala ang bago nilang superior na bagong commander ng 4th Company. Ang ating bida ay nagsalita na at sinabing siya ang commander ng 4th Squad ng 4th Company at sila din daw ay nasa 4th Platoon. Ang babae naman ay nalaman daw na mahirap handle ang mga tauhan niya. Ngunit nagagawa daw nito ng maayos ang kanyang trabaho. Kaya naman inaasahan niya daw ang mga magiging kontribusyon nito sa hinaharap. Ang babae ay paalis na, kaya naman nagtaka ang ating bida na kung bakit pumunta ang 4th Company Commander para lang sabihin ito sa kanya. Ang babaeng leader ay biglang huminto at tinanong ang pangalan ng isa pang lalaki na nasa loob ng infirmary. Matapos magulat sa tanong, ito naman ay biglang nauutal at biglang sinabi na ang pangalan niya daw ay Krang. Ang ating bida naman ay napansin na base sa ekspresyon nito, parang nagkukunwari lamang daw itong sundalo. Iniisip niya din na malamang isa daw itong Nobel na tao. Ang babae ay wala nang sinabi. Kaya naman umalis na din siya habang pinagmamasdan ng ating bida. Kinabukasan ng araw ay unti-unti na namang sumisilip sa kampo nila Encred. Ang ating bida ay sinusubukang igalaw-galaw ang kanyang kamay.
Napansin niya din na nawala na ang pagkirot at pamamanhid sa kanyang katawan, kaya naman kailangan niya na daw magsanay. Habang nagbibihis ang ating bida, tinanong naman siya ni Meltrin kung saan siya pupunta. Sinabi naman ni Encrid na pupunta siya sa training area. Habang paalis na ang ating bida, sinabihan niya naman itong baliw, dahil pakiramdam daw nito ay isa siyang high-ranking na sundalo na may malaking responsibilidad. Si Krang naman ay tahimik lang na pinagmasdan ang ating bida na umalis. Habang nagsasanay ang ating bida, iniisip niya naman na kailangan niyang alalahanin ang mga naging pagsasanay niya at mga natutunan simula pa noong bata pa siya. Ang ating bida ay naalala ang stab technique at iniisip na kung sa susunod ay hindi na gumana ito sa kanyang susunod na kalaban, maaari na naman daw siyang mamatay. Iniisip ng ating bida na pamatay lahat ng ginagawang pag-atake ni Rem. Kaya naman kailangan maging ganito din daw ang kanyang mga magiging pag-atake. Si Encrid ay biglang nagulat matapos may magsabi sa kanya na masyado siyang masipag. Si Krang ay napansin daw na hindi mapakali ang ating bida kanina, kaya naman sinundan niya ito dito at nakitang malalim ang kanyang iniisip. Ang ating bida naman ay sinabi na nagsasanay siya para mapahigpit ang kanyang paghawak sa kanyang espada. Inaalala niya din daw ang kanyang mga nakaraang laban noong nakaraan para sa kanyang pagsasanay. Muling tinanong ni Krang kung bakit ito ginagawa ng ating bida. Kaya naman si Encrid ay sinabi na ginagawa niya ito para hindi siya mamatay sa gitna ng digmaan. Si Krang ay tinanong na kung ano nga daw ba ang susunod nitong gagawin kung sakaling lumakas siya at hindi na matalo ng ibang sundalo. Si Encrid naman ay napatingin kay Krang at iniisip na tatawanan lamang siya nito kapag sinabi niya ang kanyang pangarap. Iniisip ng ating bida na ang pangarap niya ay makawala sa pagiging mahina. Gusto din daw ng ating bida na hindi mawalan ng pag-asa na magkaroon pa lalo ng marami pang accomplishments sa buhay. Ang ating bida ay tuluyan ng sinabi kay Krang na ang pangarap niya daw ay maging isang knight. Si Krang naman ay biglang nagulat sa sinabi ni Encrid. Matapos makita ang reaksyon ni Krang, sinabi naman ni Encrid na ito daw ang unang pagkakataon na ipinagtaka naman ni Krang. Kaya naman sinabi ni Encrid na ito daw ang unang pagkakataon na hindi tumawa ang pinagsabihan niya ng kanyang pangarap. Si Krang ay bigla nang tumayo at sinabing may naintindihan na siya matapos niyang mapanood na magsanay si Encrid. Si Krang ay muling lumingon sa ating bida. Gusto daw ni Krang na sana matandaan pa din daw siya ng kaibigan niyang si Encrid kapag naging knight na ito. Ang ating bida naman ay iniisip na ngayon lang daw siya nakaramdam ng ganitong klaseng suporta. Ang isang lalaki ay tinanong ang kanyang kasamahan na kung sino daw ang bayani ng battlefield. Ang mga kasama naman nito ay sinabi na si Cyprus daw ang bayani. Ang kasama ng ating bida ay nagrereklamo dahil tanghali na, ngunit wala pa din daw ang kanilang rasyon ng pagkain. Ang ating bida ay kakagising lang at iniisip na nagising siya dahil sa ingay ni Miltren. Ang ating bida ay naglakad-lakad matapos makabangon, tinanong din naman ito ni Jackson kung kamusta na ang pakiramdam nito. Nagpasalamat naman ang ating bida sa binigay nitong gamot dahil naging epektibo daw ito. Sinabi naman ni Jackson na dalian na daw ni Encrid magpagaling upang makasabak daw ulit sila sa battlefield. Ang gabi ay mabilis nang sumapit, at si Krang ay sinabihan na ng good night si Encrid, na sinagot naman pabalik ng ating bida. Si Miltren naman ay nakokornihan sa dalawa, kaya naman sinabihan niyang nababaliw na ang mga ito. Matapos makapikit, iniisip naman ng ating bida na wala siyang ginawa buong araw kundi maglakad ng kaunti, mahiga at matulog ng maaga. Ang ating bida ay muling nagising, habang mula sa background naman ay naririnig niya ulit ang sinasabi ng mga sundalo na si Cyprus daw ang bayani ng digmaan. Naiinis din ang ating bida, dahil muling nagrereklamo si Miltren tungkol sa late na pagdating ng kanilang rasyon ng pagkain. Iniisip din ni Encrid na napakaingay talaga ni Miltren, at inuulit na naman ang sinabi nito kahapon. Ang ating bida ay nagulat at may napagtanto, iniisip niya na kung namatay daw ba siya kagabi nang hindi niya namamalayan. Ang ating bida ay muling ginawa na naman ang kanyang ginawa kahapon, at si Jackson ay sinabi na naman ang mga sinabi nito kahapon. Matapos ang usapan nila ni Jackson, napagtanto ng ating bida na sigurado siyang nangyari din ito sa kanya kahapon. Muling naalala ni Encrid ang sinabi ng kaluluwa na maraming darating na pader para subukan siyang mapasuko. Ang ating bida ay napagtanto na namatay daw talaga siya kagabi habang siya ay natutulog. Ang ating bida ay iniisip na nakakahiya ang kanyang pagkamatay dahil sa namatay daw siya habang natutulog. Ang ating bida ay mas determinado dahil para sa kanya isa na naman daw itong pagsubok na kailangang lagpasan. Ang gabi ay malapit nang sumapit. Habang nagkukunwaring tulog ang ating bida, iniisip niya naman na para mapatay siya ng mga kalaban, kailangan daw muna nitong malagpasan ang mga depensa ng kanilang kampo.
Magiging posible lang daw na makapasok ito sa depensa ng kanilang kampo kung sakaling isa daw itong knight. Bigla ding naisip ng ating bida na pwede ding assassin ang pumatay sa kanya, at isa ito sa kanilang mga kasamahan sa kampo. Ang ating bida ay iniisip na maaaring ang babaeng commander ang pumatay sa kanya, dahil magaling ito at siguradong may kakayahan daw ito na itago ang kanyang presensya para makarating dito at patayin siya. Naalala din ni Encred na may mga tahimik na footstep ang mga fairy, kaya naman perpekto daw ito para sa isang assassination. Habang kumikilos na ang babaeng commander, iniisip naman ni Encred na malamang ito daw ang dahilan kung bakit siya pumunta noon at para daw makita ang kanyang lokasyon bago daw siya patayin nito. Ang ating bida ay nakatingin sa nag-iisang pasukan ng silid, iniisip niya din na sisigaw agad siya ng tulong kapag nakita niya ang salarin upang magising daw ang iba pang mga sundalo sa paligid. Ang ating bida ay matyagang hinihintay na pumasok ang assassin sa entrance. Si Encred ay biglang nagkaroon ng nakatusok na bagay sa kanyang lieg, nagtaka din siya kung isang poison needle nga daw ba ang tumama sa kanya. Ang ating bida ay nagsimulang gumalaw at iniinda ang sakit, iniisip niya din na hindi niya man lang daw nakita ang assassin na pumasok. Matapos bumagsak sa kama, iniisip ng ating bida na hindi siya makakilos at hindi rin siya makapagsalita. Napagtanto din ng ating bida na isa itong pampamanhid na lason. Kaya naman napagtanto niya na kung bakit siya namatay nang hindi niya namamalayan noong nakaraan. Si Mildred ay nakita niyang nalason na rin. Matapos niyang lumingon kay Krang nakita niya naman ang assassin na nakatalukbong. Ang ating bida ay nainis din ng sobra matapos niyang makita ang pumapatay sa kanila. Ang assassin ay naghanda na at sinaksak na din si Krang. Matapos magulat ni Krang dahil sa pagsaksak na kanyang naramdaman. Bigla din namang may humiwa sa tela ng kanilang tent. Matapos makita ang isa pang nakatalukbong, iniisip naman ng ating bida na may dalawa daw palang assassin. Si Encred ay matyagang pinagmamasdan ang mga nangyayari sa paligid at nakita na ang bagong dumating daw pala ay ang 4th Company Commander. Mula sa sumunod na chapter, ang ating bida ay nagising na naman sa parehong araw habang naririnig ang kaparehong narinig niya kahapon sa labas ng tent. Iniisip niya din na ito na ang pangatlong araw na nagising siya sa kaparehong araw. Iniisip din ni Encred na naging alerto siya kagabi, ngunit nagawa pa din daw siyang maisahan ng assassin, kaya naman siguradong mahihirapan na naman daw siyang matapos ang araw na ito. Iniisip din ni Encred na kahit matalo niya ang isang assassin ay meron pa daw itong backup na isang company commander na fairy. Ang ating bida ay nawawalan na ng pag-asa na magagawa niyang makasurvive dahil sa hirap na naman ng kanyang pagdadaanan. Ganitong pakiramdam din daw ang kanyang naramdaman noong nakaraang 100 araw noong kalaban niya pa ang isang sundalo na mahilig sa stab technique. Matapos maalala ng ating bida ang kanyang pagkapanalo sa kanyang kalaban noon. Iniisip niya naman na kakayanin niya daw muling malagpasan ang araw na ito kagaya noong nakaraan hanggat hindi daw siya sumusuko sa pagsubok. Ang ating bida ay biglang tinanggal ang kumot ni Meltrin, kaya naman sinabihan siya na parang nababaliw daw ngayong araw si Encred. Habang iniisip ng ating bida kung nasaan na nga daw ba ang assassin. Si Mildred naman ay sinabihang baliw si Encred dahil sa paggamit daw nito ng espada habang nanghuhuli ng insekto sa paligid. Sinabi din ni Mildred na maganda daw ang ginagawa ng ating bida dahil bagay daw ito para sa mababa niyang ranggo. Matapos sabihin na nag-aalala daw pala si Mildred sa kanya. Bigla naman itong napamura kay Encred at sinabing inaasar niya daw ito, kaya naman huwag itong matuwa. Habang iniisip na tungaw si Meltrin, dahil nagiging sarcastic lang daw ang ating bida. Si Meltrin naman ay sinabing ayaw niya nang makita ang mukha ng ating bida. Si Krang ay napansin ang dalawa at tinanong kung nagtatalo na naman nga daw ba ang mga ito. Sinabi niya din na maaari siyang umalis upang makapagpatuloy sila sa kanilang pagtatalo. Ngunit pinapasok naman na ito ni Encred, habang si Meltrin naman ay sinabing nakakairitang makita ang dalawa. Si Encred ay naalala kung gaano katagal titigan ng assassin si Krang kagabi, kaya naman mukhang ito daw ang target ng assassin. Habang pinagmamasdan niya si Krang, napapaisip naman ang ating bida kung sino nga daw ba talaga si Krang. Ang ating bida ay iniisip na kailangan niyang alamin kung sino at kung ano ang kahinaan ng kanyang kalaban, dahil sa hindi naman daw siya kasing lakas ng kanyang mga baliw na ka-squad member. Iniisip niya din na si Krang ang dahilan kung bakit siya naisama sa assassination. Kaya naman tinawag niya ito, at biglang tinanong kung ano nga daw ba siya. Si Krang ay tahimik lang at poker face na kinaharap ang ating bida, habang iniisip na kung may mali daw ba sa kanyang tanong. Bigla naman nang nagsalita si Krang, at sinabi na hindi niya daw ito pwedeng basta sabihin na lang kay Encred. Tinanong ng ating bida kung bakit hindi pwede, sinabi naman ni Krang na masyadong mahabang kwento ito.
Ang ating bida ay hindi na pinilit pa si Krang kung ayaw daw nito magkwento. Si Mildred naman ay nagulat, at sinabi sa ating bida na huwag na daw itong magtanong sa susunod, kung tatanggap lamang daw siya ng walang kasagutan sa kanyang tanong. Si Mildred ay sinabi na siguradong hindi taga dito si Krang dahil sa pangit daw ng ugali nito. Kaya naman tinanong niya din kung para kanino nga daw ba siya nag-eespeya. Si Krang naman ay nakatingin lang kay Mildred, bigla din ito nagulat sa reaksyon ni Krang habang lumalapit ito sa kanya. Matapos makalapit ni Krang kay Mildred, sinabi naman nito na wala siyang intensyon na traidorin ang kanilang kingdom. Ang ating bida ay napansin ang mga pagkilos at kung paano magsalita si Krang, kaya naman nahalintulad niya pa ito sa isang knight. Sinabi ni Mildred na napakabastos ni Krang para kausapin daw siya ng formal ng mas nakakababang sundalo sa kanya. Kaya naman si Krang ay biglang dinagdagan ng bossing ang mga nakaraang sinabi niya kay Mildred. Ang ating bida ay iniisip din na hindi isang knight si Krang, dahil sa wala man lang daw itong nagawa sa assassin kagabi. Habang pinagmamasdan ni Encred si Krang, iniisip niya naman na siguradong may kakaiba daw kay Krang. Sumapit na naman ang gabi, at sila ay handa na namang matulog ng mahimbing. Ang ating bida ay napansin na medyo naging tahimik daw si Mildred, kaya naman mukhang natakot daw ito sa ginawa ni Krang kanina. Ang ating bida ay muling nakatingin sa entrance, habang iniisip na mamamatay na naman silang tatlo kung sakaling makapasok na naman daw ang mga assassin. Ang ating bida ay bumangon at kinuha ang kanyang espada. Si Mildred ay tinanong kung ano ang gagawin nito at kung saan nga daw ba pupunta ang ating bida. Sinabi naman ni Encred na may mga assassin na pupunta sa kanilang tent, kaya naman makipagtulungan daw si Mildred kung ayaw pa nitong mamatay. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, si Mildred ay biglang pinagpatuloy ang pagtulog at sinabing nababaliw na daw si Encred. Pati si Krang ay napangiti lamang sa sinabi ni Encred. Habang iniisip na inaasahan niya na ang ganitong reaksyon. May nagsalita naman sa kung saan, at sinabi na kung paano nga daw ba nagawang malaman ng ating bida ang pagdating ng mga assassin sa lugar. Matapos magulat ng ating bida sa bulungan na kanyang narinig. Bigla naman na siyang inatake at hiniwa ang kanyang leeg. Ang ating bida ay hindi na nagawang mabunot ang kanyang espada. At ang tanging nasilayan niya na lamang ay ang pagpatay ng assassin sa kanyang mga kasamahan. Matapos niyang bumagsak at masilayan ang mga pangyayari. Ang ating bida ay muli na namang nagising sa kanyang respawning point. Iniisip din ni Encred na wala siyang ebidensya na may darating na assassin, kaya naman hindi daw siya makahingi ng tulong mula kay Mildred at Krang. Naisip ni Encred na sabihin ito sa mas nakakataas sa kanya. Ngunit bigla lang siyang pinagalitan nito at sinabing umalis sa kanyang harapan. Muli na namang sumapit ang gabi. Kaya naman napagpasyahan na lang ng ating bida na hulaan na lang kung saan nga daw ba lalabas ang assassin, at biglang sumigaw matapos itong makita. Habang naghihintay sa tamang oras ng kanyang pagsigaw ng tulong. Ang ating bida naman ay bigla nang nasaksak sa kanyang leeg bago pa ito makasigaw. Matapos bumagsak, iniisip naman ng ating bida na napakabilis daw ng assassin na ito. Mula sa sumunod na araw, ang ating bida ay sinubukan na abangan ang mga assassin dahil sa wala naman daw siyang ibang mahihingihan ng tulong. Ang assassin ay may ibinatong poison needle, kaya naman ang ating bida ay muling na namang bumagsak dahil sa poison needle. Iniisip niya din kung paano niya nga daw ba matatalo ang kanyang kalaban na hindi niya man lang daw makita. Ang ating bida ay ilang beses nang sinubukan na makita ang kanyang kalaban, ngunit hindi niya ito magawa. Kaya naman wala daw siyang tsansa na maiwasan ang mga pag-atake, at wala din daw siyang magagawa kundi ang patuloy na mamatay ng walang kalaban-laban. Matapos muling magising ng ating bida, iniisip niya naman na pang 20 times na siyang paulit-ulit sa araw na ito. Kaya naman ang ating bida ay tila nasisiraan na ng ulo. Habang seryoso ang ating bida, bigla naman itong napangiti, at iniisip na 20 times pa lang daw siyang namamatay. Habang naglalakad-lakad ang ating bida sa kampo, iniisip niya naman na kailangan niya na munang makagawa ng paraan kung paano niya nga daw ba may iwasan ang poison needle. Pagkatapos daw nito ay pag-aralan niya na din daw kung paano niya nga daw ba lalabanan ang mga assassin. Ang ating bida ay napansin si Jackson. Ang ating bida ay pumunta kay Rem at tinanong kung bakit daw nila tinatawag na perverted wildcat si Jackson. Habang nagtataka si Rem, muli namang sinabi ni Encred na narinig niya daw na ganito ang tinatawag nila kay Jackson. Sinabi ni Rem na isa daw talagang dirty pervert si Jackson. Dahil mas gusto daw nitong nakikipaglaban ng hindi nilalabanan ng harapan ang kanyang kalaban. Mahilig din daw itong sumugod mismo sa likod ng kanyang mga target. Matapos mapansin ni Jackson ang ating bida, muli na naman silang nag-usap katulad noong mga nakaraang araw.
Ang ating bida ay iniisip na mananalo daw ng walang hirap si Jackson sa mga assassin sa kakayahan nito. Iniisip ni Encrid na pwede niyang isama si Jackson sa kanya para upang makasama sa pagtalo sa mga assassin. Ngunit iniisip din naman ng ating bida na hindi niya ito pwedeng gawin. Dahil kailangan siya lamang daw ang kailangang makabuwag sa pader na humaharang sa kanyang pangarap. Matapos tawagin ni Encrid si Jackson, iniisip niya naman na kailangan niyang maging katulad ni Jackson. Ang ating bida ay sinabi na kung may assassin na umatake sa kanya mula sa kanyang likod, ano daw ang pwede niyang gawin upang maiwasan ang kanyang kamatayan. Si Jackson ay napaisip sa tanong. Ngunit ilang sandali pa. Sinabi ni Jackson na hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil wala pa naman daw ang nakasurvive sa kanyang pag-ambush na pag-atake. Matapos marinig ang sagot ni Jackson, bigla namang nagulat ang ating bida sa hindi malaman na dahilan. Ilang sandali pa ang dalawa ay nagkatitigan at si Jackson ay bigla na lamang napabuntong hininga. Sinabi niya din ang solusyon daw sa problema ni Encrid ay ang pagkakaroon ng mata sa kanyang likod. Ang ating bida ay nagtataka sa ibig sabihin ni Jackson, kaya naman sinabi nito na kailangan niya ng perpektong timing. Tinanong din ni Jackson kung nakikita daw ba ni Encrid ang wagon, na ipinagtaka naman ng ating bida. Si Jackson ay sinabi naman na ang tinutukoy niya ay ang nasa kanyang likuran. Ang ating bida ay nagulat sa kanyang isipan, nagtataka din siya kung may mga mata nga daw ba talaga si Jackson sa kanyang likuran. Sinabi ni Jackson na masisira ang wagon, ilang sandali pa bigla na lang itong nasira. Na ikinagulat naman ng ating bida na makita. Si Encrid ay tinanong si Jackson kung isa nga daw ba siyang propeta para malaman ang hinaharap. Ngunit si Jackson naman ay sinabing nagmumukha na daw siyang si Rem na isang tungaw. Ngunit ang ating bida naman ay seryosong tinanong pa din kung ano nga daw ba ang ginawa ni Jackson para malaman ang mangyayari sa wagon. Sinabi ni Jackson na ito ay sa pamamagitan ng tunog. Si Jackson ay may narinig daw na may nakakalas sa gulong ng wagon kanina. Kaya naman sinabi niya sa ating bida na kapag matalas ang pandinig nito malalaman daw nito ang susunod na mangyayari. Ang ating bida ay nagulat sa kanyang nalaman dahil kahit siya daw mismo ay hindi man lang narinig na may parating na wagon. Sinabi din ni Jackson na hindi nila kailangan na makita ang kanilang nasa paligid upang maramdaman ito. Habang patayo na si Jackson sinabi niya din sa ating bida na subukan nitong magsanay at pakinggan ang mga tunog na nangyayari sa kanyang paligid. Palakasin din daw ni Encrid ang kanyang pangdama at kabisaduhin ang mga tunog ng kung ano-anong bagay. Ang ating bida ay sinabi na maganda ang eksplanasyon ni Jackson, ngunit si Encrid naman ay sinabihan na tamad tao si Jackson dahil hindi man lang daw siya pinapansin nito noon sa kanyang mga tanong sa kanya. Habang paalis sinabi din ni Jackson na mas maganda na daw nasabihan niya si Encrid dahil mas mahirap daw sa kanya kung bubuhatin niya na naman daw ang ating bida sa gitna ng battlefield. Napansin din ni Jackson na nitong mga nakaraang araw ay nagiging ganado sa pag-iensayo ang ating bida. Ang gabi ay muli na namang sumapit, habang nakapikit si Encrid iniisip niya naman na hindi niya pa din alam kung sino nga daw ba ang assassin. Iniisip niya din na mabubuhay siya kung sakaling mararamdaman niya ang kanyang kalaban na palapit sa kanya gamit ang gagawing tunog nito. Si Encrid ay naririnig ang pagyapak ng taong nagpapatrol, at ang apoy na dumidingas sa labas ng infirmary. Habang tahimik na kumikilos ang assassin, ang ating bida naman ay wala pa ding idea kung nasaan ito. Matapos makalapag ng assassin ito ay nag-umpisa na din na kumilos. Bigla namang inatake ang ating bida nang hindi niya napapansin, ngunit si Encrid ay inaasahan na daw ito sa kanyang unang subok. Si Encrid ay muling nagising sa parehong araw, agad na din siyang lumabas at naglakad. Habang iniisip na natatandaan pa ng kanyang katawan ang pakiramdam noong natutunan niya na ang Heart of the Beast at ang stab technique. Ang ating bida ay muling pumunta kay Jackson, at ito naman ay sinabi na maraming benepisyo ang pagkakaroon ng matinding pandinig, dahil dito maaaring maging pangalawang mata na daw ito ni Encrid. Si Jackson ay biglang ikinumpas ang kanyang kamay, na ipinagtaka naman ng ating bida. Ayon kay Jackson may libo-libong sound waves sa kanilang paligid. Kaya naman kailangan daw nitong pag-aralan ang lahat ng uri ng tunog na nasa kanyang paligid. Habang nasa gitna ng maraming tao ang ating bida, sinusubukan niya namang pakinggan ang lahat ng nasa kanyang paligid. Ang ating bida ay nagsimulang pakinggan ang mga nasa kanyang paligid. Si Encrid ay nagsimulang marinig ang mga ginagawang tunog ng mga watawat at ang mga naglalakad na sundalo. Ang mga pamilyar na tunog ay iniisa-isa ng ating bida na pag-aralan. Habang nagtataka sa kanyang narinig na tunog, bigla namang dumating si Krang at tinawag si Encrid. Tinanong din ito kung anong pagsasanay nga daw ba ang ginagawa ng ating bida na si NC.
Si Encred naman ay nagtaka sa itinawag nito sa kanya. Si Krang ay tinanong naman na kung pwede daw ba siya nitong tawagin sa alias na ito. Ang ating bida naman ay sinabing ayos lang at bahala si Krang na kung ano ang itatawag nito sa kanya. Si Encred ay sinabi din na nakaupo lang siya na parang tungaw. Kaya naman tinanong niya na bakit sinasabi ni Krang na nagsasanay siya. Si Krang naman ay pabirong sinabi na tama si Encred dahil isa daw itong tungaw na mahilig mag-aksaya ng oras. Sumapit na ang ika-33 subok ni Encred, ngunit hindi pa din siya nagtatagumpay at patuloy pa din silang pinapatay ng assassin. Noong sumapit ang ika-34 na subok, si Encred ay wala pa ding narinig sa pagkilos ng assassin, kaya naman ang araw na ito ay hindi na naman naging matagumpay. Kinabukasan, ang ating bida ay patuloy pa din sa ginagawa niyang pagsasanay sa kanyang pandinig. Si Encred ay iniisip na kailangan niyang magsanay ng paulit-ulit at gawin ang kinakailangan upang maramdaman ang may balak sa kanya na pumatay. Makalipas ang ilang araw na paulit-ulit siyang namamatay para makapagsanay. Si Encred ay minulat ang kanyang mata at nakita si Krang. Si Krang naman ay nagulat dahil sinusubukan daw nitong gulatin ang ating bida. Ngunit hindi niya daw akalain na mararamdaman siya nito. Si Krang ay napansin na kanina pa daw nakapikit si Encred, kaya naman sinabi nito na mukhang sinasanay niya ang kanyang pandama. Ang assassin ay muli na namang naghahanda para ibato ang poison needle. Ngunit sa pagkakataong ito nagawa na ni Encred na maiwasan ang pag-atake. Gamit ang nakatagong patalim sa ilalim ng kanyang unan, si Encred ay nagawang umatake, ngunit ito naman ay nagawang maiwasan ng assassin. Si Encred ay nagawang mapatumba at magulat ang kanyang kalaban. Habang kinakabahan ang assassin, iniisip naman ng ating bida na sa wakas nagkaroon na siya ng pagkakataon para makabawi sa pagpatay ng assassin sa kanya ng paulit-ulit. Ang assassin ay naiinis at biglang inatake si Encred, ngunit naiwasan naman ito ng ating bida. Iniisip din ni Encred na hindi magaling sa pakikipaglaban ang assassin, kaya naman matatalo niya daw ito. Ang ating bida ay nakitang natusok na si Miltren, habang si Krang naman ay nagising na dahil sa ingay na nangyayari. Habang pasugod ang kalaban, iniisip naman ni Encred na hindi niya pwede ibaba ang kanyang depensa dahil isang may experience na assassin pa daw ang kanyang kaharap. Ang assassin ay ibinato ang kanyang patalim, at ito naman ay nagawang matamaan ang ating bida. Ang assassin ay muling pasugod sa ating bida, ngunit si Encred ay may napansin, at ito ay ang Fairy Company Commander. Ang ating bida ay agad sumugod sa commander upang magkaroon siya ng sorpresang pag-atake. Ang assassin naman ay muling umatake at sinabing ibinaba ng ating bida ang kanyang depensa. Si Encred ay nagulat matapos makita ang napakaraming poison needle na papunta sa kanya. Pati si Krang ay nagulat dahil pati siya ay inatake ng assassin. Ang commander ay nagawang makaiwas sa ginawang pag-atake ni Encred. Gamit ang talukbong ng Fairy Commander, nagawa niyang masangga ang mga poison needle na parating. Si Encred naman ay napagtantong hindi daw pala kalaban ang commander, dahil mukhang nandito daw ito para iligtas sila. Ang ating bida ay iniisip na pagkakataon niya na, kaya naman bigla na itong sumugod sa assassin. Ang assassin ay kinakabahan at ang ating bida naman ay nagawang madisarmahan ang kanyang kalaban. Habang naiinis na pagdesisyonan naman ng kalaban na tumakbo, ang ating bida ay hindi na sinundan ng assassin, habang si Krang naman ay sinabi na ang assassin ay pinadala para sa kanya. Ngunit si Encred naman ay sinabing alam niya na ito, kaya naman nagtaka si Krang kung paano naman ito nalaman ni Encred. Pinaliwanag naman ni Encred na mababa lamang ang katayuan niya at ni Miltren. Kaya naman sigurado daw na si Krang ang orihinal na target ng assassin, na sinang-ayunan naman ng commander. Habang hawak ang kanyang sandata, sinabi naman ng commander na medyo mabilis din daw pala kumilos ang ating bida. Si Encred ay napansin na nakahawak pa din ito sa kanyang sandata. Kaya naman mukhang nakahanda daw ito para tapusin sila. Si Encred ay naghahanda dahil mukhang susugod daw sa kanila ang commander. Si Krang naman ay biglang nagsalita at sinabi na ayaw niya pang mamatay ngayong araw. Ang commander naman ay biglang sinabi na tutuparin niya ang gusto ni Krang. Si Krang ay nag-alala din sa kalagayan ni Miltren. Ngunit ang commander naman ay sinabi na mayroon silang antidote para sa lason, kaya naman magiging ayos lang daw si Miltren. Si Encred ay napansin na mukhang maraming kaalaman tungkol sa mga antidote ang commander. Si Krang ay sinabi na kailangan nilang ayusin ang gulong nangyari sa lugar dahil makakaabala lang daw para sa iba kung malalaman nilang may assassin na umatake sa kanila. Ang ating bida ay sinabi na walang makakaalam hanggat walang bakas. Mayroon din daw siyang alam na paraan para sa ganitong sitwasyon. Ilang sandali pa, ang tent ay nasusunog na,
Kaya naman ang mga tao sa paligid ay nagising at nagsimulang magtulungan para patayin ang sunog. Ang mga tao ay napansin na may dalawang survivor sa lugar. Ang ating bida naman ay iniisip na wala ng bakas ng asasin ang natira sa lugar matapos niyang sunugin ang lugar. Mula sa ibang lugar naman si Krang at ang commander ay naglalakad. Sinabi din ng commander na kapag hindi pinabagal ni Encrid ang assassin, siguradong patay na daw kanina si Krang. Tinanong din ng commander na nagbago na nga daw ba ang pananaw nito dahil kay Encrid, na sinang-ayunan naman ni Krang at sinabing kakaibang tao daw ang ating bida. Habang iniisip ang ating bida, sinabi din ni Krang na sinusubukan niya ng kalimutan ang nakaraan. Si Krang ay bigla ding napangiti at sinabi na binuhay daw ni Encrid ang nasa kalooban ni Krang. Habang patuloy na naglalakad, sinabi din ni Krang na balang araw magkikita ulit sila ni Encrid. Ang ating bida ay muling napunta sa kakaibang lugar. Sinabi din ng kaluluwa na hindi magtatagal makikita ulit ni Encrid ang kamatayan. Ang ating bida naman ay sinabi na nakahanda siya anumang oras dumating ito. Kinabukasan ng ating bida ay iniisip na nagawa niya ng makasurvive sa panibagong araw. Ang ating bida ay iniisip din na lumakas na ang kanyang pandama, ngunit hindi niya daw maramdaman ang commander sa paligid. Ang ating bida ay iniisip na makakabalik na siya sa frontlines dahil hindi naman daw siya malubhang nasaktan sa nangyari. Mula sa isang sulok naman ay tinawag si Encrid at tinanong ito na kung bakit siya niligtas nito. Ang ating bida naman ay napansin na naiinis pa din si Mildred sa kanya matapos niyang iligtas ang buhay nito. Sinabi din ng ating bida na magkagrupo sila, kaya naman niligtas niya daw si Mildred. Si Mildred ay sinabi naman na naging masama siya sa tungaw daw na si Encrid. Tinanong niya din ito kung babalik na nga daw ba siya sa kanyang mga kaskwad na sinang-ayunan naman ng ating bida. Sinabi din ni Mildred na hindi maganda ang pagbabalik nito sa kanyang squad, kaya naman napatanong si Encrid kung anong nangyari. Ilang sandali pa, si Ragnar ay naiinis at sinabihan si Rem na isang unggoy. Si Rem naman ay nagugustuhan ang nangyayari. Habang naglalaban ang dalawa, sinabi naman ng mga tao sa paligid na nag-aaway na naman daw ang dalawa. Nagtaka din sila dahil matapos daw mawala ang kanilang squad leader, ay nagsimula ng mag-away ang mga ito. Matapos bumagsak sa isang tent, ang mga tao naman sa paligid ay nagkakagulo dahil dito. Ang dalawa ay patuloy na naglalaban. Si Rem ay sinabing gagawin nitong dekorasyon ang bungo ni Ragnar, habang si Ragnar naman ay sinabing hahatiin niya sa dalawa ang katawan ni Rem. Ang ating bida ay dumating na sa pangyayari, at siya ay nadismaya matapos makita ito. Matapos dumating ng ating bida, ang dalawa naman ay nagulat dahil inakala nilang namatay na daw ito dahil sa sunog na nangyari sa infirmary. 4 na araw na ang nakalipas simula noong nakabalik ang ating bida sa kanyang squad, at si Encrid ay mahimbing pa din na natutulog. Bigla ding namulat ang mga mata ni Encrid dahil kay Jackson. Sinabi naman ni Jackson na sinusubukan niyang umalis ng tahimik, ngunit mukhang naramdaman daw siya ng ating bida. Si Encrid ay agad nang bumangon at sinabing tamang-tama lang na nagising siya dahil oras na daw para siya ay magsanay. Napansin ni Jackson na mabilis natuto si Encrid dahil sa magaling na daw ang pandinig nito. Kaya naman ang ating bida ay sinabing nag-iensayo siya para mapaghusay ang kanyang pandinig. Muling sinabi naman ni Jackson na ipagpatuloy lamang ito ni Encrid dahil magiging malaking tulong daw ito sa kanya sa hinaharap. Ang ating bida ay gumagawa ng pagsasanay sa sanga ng puno habang iniisip na malapit ng magtaglamig, kaya naman gagamitin niya ang natitirang oras para magpalakas. Habang naglalakad ang ating bida, napansin niya naman na tinawag siya ni Odin at kinamusta. Napansin din ni Odin na nagiging abala daw ang ating bida nitong mga nakaraang araw. Matapos ibagsak ang malaking bato, mula sa background naman ay sinabi ni Odin na maganda ang ginagawa ni Encrid dahil ang kanilang katawan daw ay isa ding sandata na kailangan nilang sanayin. Ang dambuhalang kasamahan ni Encrid ay sinabi na malamang kaya na daw nito na manalo sa palakang tao na nakalaban nila noon dahil sa ginagawang pagsasanay ng ating bida. Sinabi din ni Odin na napakaliit pa din ng pangangatawan ni Encrid, kaya naman kailangan pa din daw nitong magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Habang iniisip ng ating bida na malaking tao lang daw talaga si Odin, sinabi niya naman na susubukan niyang magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Ang eksena ay nalipat kay Rem at Ragnar. Matapos ihulog ni Rem si Ragnar sa kama, sinabi niya naman na oras na para sa duty ni Ragnar. Si Ragnar ay paunti-unting tumayo at kinuha ang kanyang espada. Bigla din itong naghanda para sumugod, ngunit si Rem ay nakahanda na para sa atake. Si Encrid naman ay biglang dumating sa eksena, at napansin ang dalawa na nag-uumpisa na namang mag-away.
Habang nagdadasal si Audin, sinabi naman nito na walang magandang patutunguhan ang pag-aaway ng dalawa. Si Rem ay sinabi na gugutomin sila sa pinaggagawa ni Ragnar. Mula sa background, sinabi naman ni Encred na oras na daw para magluto si Ragnar, kaya naman si Ragnar ay agad sinunod ang kanilang squad leader. Habang inaabot ang apron, si Rem ay muling sinabi na hindi na daw dapat ito nagagalit kung gagawin lang din naman nito ang kanyang trabaho. Si Ragnar ay tinanggihan ang apron at sinabi na isang mabahong unggoy si Rem. Habang inaamoy ang sarili, sinabi naman ni Encred na huwag maghamon ng away si Rem ng walang dahilan. Napansin din ng ating bida na mukhang naboboring daw si Rem. Sinabi naman ni Rem na nagkukulang daw siya sa laban, kaya naman kinakati daw ang kanyang katawan dahil dito. Si Encred naman ay sinabi na huwag na itong maghanap pa ng iba, dahil nandito daw siya para labanan si Rem. Ilang sandali pa ang ating bida ay tinamaan na sa kanyang tagiliran, ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang laban. Habang si Encred naman ay iniisip na kailangan niyang kumalma, dahil sa kanyang Heart of the Beast technique at matalas na pandinig, magagawa niya daw na masangga ang mga pag-atake ni Rem. Si Encred ay inihanda ang kanyang stab technique, na ikinagulat naman ni Rem, ngunit ito ay nagawa niya namang maiwasan. Si Rem ay nagawang mahuli ang espada ni Encred. Siya din ay nagawang mahawakan ang ating bida. Si Encred ay nagulat at siya ay bigla na lang napatumba dahil sa ginawa ni Rem. Si Rem ay sinabing naboboring na daw siya kay Encred dahil sa paulit-ulit na stab technique nito. Tinanong niya din kung wala na nga daw bang bagong alam na technique ang ating bida. Si Encred ay iniisip na mahina pa siya, ngunit kumpara daw noong nakaraan mas malakas na daw ang ating bida ngayon. Ang ating bida ay iniisip na may kakayahan na siyang maulit ang araw para siya ay lumakas. Muli niya ding sinabi kay Rem na sumugod daw ulit ito sa kanya, dahil sa pagkakataon na ito tatalunin niya na daw si Rem. Si Rem ay iniisip na marami pang pagsasanay na kailangang gawin ang ating bida para matalo siya, ngunit kapag nakikita niya daw ang mga mata nito ay ginaganahan siya lumaban. Si Rem ay sinabi din kay Encred na tsaka na ito magyabang kung kaya na daw nitong mag-iwan ng galos sa kanya. Ilang sandali pa ang ulan ay bigla na lang bumuhos, kaya naman si Encred ay nasa loob na ng tent. At iniisip kung kailan nga daw ba matatapos ang ulan na ito. Ang mga kasamahan ng ating bida ay nasa loob din ng tent dahil sa malakas na ulan. Si Chris ay dumating na din habang nagrereklamo sa kanyang pagsasanay na hindi natuloy dahil sa ulan. Nabalitaan niya din sa iba na mukhang sinumpa daw ang kanilang base. Nagtaka si Encred sa sinabi ni Chris. Kaya naman tinanong niya ang ating bida na kung hindi pa nga daw ba nito naririnig ang balitang kumakalat. Si Encred naman ay biglang naalala ang sinabi noon ni Mildred na isinumpa ang kanilang base. Sinabi ni Chris na dahil sa mga nangyayari sa kanilang base, ang bilang ng mga namamatay na nanggagaling sa kanilang kampo ay patuloy na dumarami. Ang scout squad na si Jack, Bo, at Roten ay malubha din daw na napinsala sa ginagawa nilang misyon. Si Chris ay sinabi din na sigurado daw siyang hindi isinumpa ang kanilang base, dahil mukhang nagkataon lang daw ang lahat ng mga nangyayari sa kanilang kampo. Ang ating bida naman ay sinabi na ang nakakataas daw nila ay hindi hahayaan na magpatuloy ang nangyayari sa kanilang base. Si Chris naman ay nagtataka kung anong ginagawa ni Encred sa entrance. Kaya naman sinabi nito na nagsasanay siya para palakasin ang kanyang pandinig. Si Chris ay pinuna ang hindi magandang panahon para magsanay. Pati si Rem ay napansin na hindi maganda ang ginagawa ni Encred. Ngunit si Jackson naman ay sinabi na perpekto daw ang panahon na ito para sanayin niya ang kanyang pandinig. Si Rem ay tinanong si Jackson kung ito nga daw ba ang nagturo sa kanilang squad leader sa bagay na ito. Sinabi niya din na kailan pa nga daw ba nagkaroon ng pakialam si Jackson sa kanilang squad leader. Si Encred naman ay iniisip na sobrang ingay ng kanyang mga kasamahan, kaya naman halos hindi niya na daw marinig ang ulan sa labas. Si Odin at si Ragnar ay sinabi na kung walang magawa ang ating bida, ay pwede daw nila itong sanayin. Si Rem ay iniisip na kakaiba ngayon ang kanyang mga kasamahan. Iniisip niya din na kung tama nga daw ba ang kanyang napapansin. Ang eksena ay nalipat sa tent ng company commander. Ang isang lalaki ay sinabi na kailangan daw ulit nila magpadala ng scouting party bago pa magtaglamig, kaya naman tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung manaiisip daw ba silang ipadala sa misyon. Ang babaeng ferry commander naman ay nirekomenda si Encred sa misyon. Ang isang commander naman ay sinabing mahina si Encred, at malamang maging pabuhat lang daw siya sa kayang mga kasamahan sa misyon. Ang ferry commander ay sinabi na malamang magdala din daw ito ng hindi inaasahan na resulta. Tinanong ng isang commander kung anong dahilan ng ferry commander kung bakit nito nirekomenda si Encred.
Ang Fairy Commander naman ay sinabi na base lang ito sa kanyang Fairy Instinct. Kinabukasan si Encred ay nasa harap na ng Fairy Commander. Nagulat din si Encred matapos malaman na ipapadala siya para maging scout sa isang misyon. Ang ating bida ay nagsimula ng maghanda, habang si Chris naman ay tinanong kung may nagawa daw bang hindi maganda si Encred para siya mismo ang ipadala sa misyon. Ngunit ang ating bida naman ay walang maisip na dahilan upang siya mismo ang ipadala ng commander sa misyon. Si Encred ay iniisip na hindi naman daw siya ipapadala sa misyon para mamatay lamang. Si Rem ay tinanong si Encred kung tutuloy nga daw ba talaga ito sa misyon. Sinabi niya din na pwede siyang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang misyon. Si Encred naman ay binalaan si Rem na huwag gumawa ng gulo, kaya naman sinabi ni Rem na wala naman daw siyang balak. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi na may nakaraan si Rem na laging gumagawa ng gulo. Si Encred ay napansin din si Audin na nag-uumpisa na namang magdasal para sa kanyang kaligtasan. Si Ragnar naman ay nagsalita din at sinabi na pwedeng siya na lang ang pumunta sa misyon kapalit ni Encred. Sinabi naman ni Encred na maaaring palitan siya ng iba, ngunit si Ragnar ay hindi daw pwede sa misyon na ito, na sinang-ayunan naman ng iba pa niyang kasamahan. Si Jackson ay nalaman na sa tall grass field daw sila ipapadala para mag-scout. Sinabi niya din na mag-focus ang ating bida sa kakaibang tunog na gagawin ng mga matataas na damo. Kapag nagawa daw ito ng ating bida ay may iwasan niya ang maambush siya ng mga kalaban. Si Rem naman ay biglang nainis at sinabing huwag nang turuan ni Jackson ng kung ano-anong bagay ang kanilang squad leader. Ang ating bida ay iniisip na walang pipigil sa kanyang mga kasamahan kapag tumuloy siya sa misyon, kaya naman pinag-iisipan niya na kung tutuloy nga ba siya o hindi. Ang ating bida ay naalala ang nakaraan, noong isa lang siyang baguhan na nagiging backup na tauhan lamang para sa ibang squad na kulang. Habang nag-uumpisa na namang mag-away ang mga kasamahan ng ating bida, bigla niya naman itong inawat at iniisip na sa grupo lang daw na ito siya nagkaroon ng pakinabang. Sinabi ni Encred na tumigil na sila sa pag-aaway, kaya naman si Rem ay sinabi na mukhang nababaliw na daw ang ating bida. Si Jackson ay sinabing magpasalamat si Rem sa squad leader dahil kung hindi nagkaroon na daw ng butas ang puso nito. Si Rem naman ay sinabi din na mas mauuna daw na mahulog ang ulo ni Jackson sa lapag bago siya magalusan nito. Ang ating bida ay iniisip na napakalakas ng kanyang mga kasamahan kumpara sa kanya na may normal na kakayahan lamang. Kinabukasan habang nasa misyon, iniisip naman ng ating bida na mas kailangan niya pang magsanay para pumantay sa lakas ng kanyang mga kasamahan. Ang ating bida ay napansin ng isa niyang kasamahan, habang iniisip ni Encred na mas mapapalakas niya daw ang kanyang pandama dahil sa misyon na ito. Ang lalaki naman ay sinabi din na mag-focus sa misyon ang patapon daw na si Encred. Si Encred naman ay seryosong tinignan lamang ang lalaki. Ang lalaking ito ay si Andrew, ang leader ng scout squad na ito. Sinabi niya din na pareho lamang sila na squad leader, ngunit siya ang leader ng squad na ito ngayon, kaya naman kung may problema daw ang ating bida ay maglaban na lang daw sila. Ang iba naman nilang kasamahan ay minaliit ang ating bida, dahil galing lang daw ito sa patapon na squad, malamang hindi din daw nito alam kung paano humawak ng espada ng tama. Si Andrew ay muling sinabi na hindi niya naman daw sasaktan si Encred kung gusto niyang makipaglaban sa kanya. Sinabi niya din na malalakas ang kanyang squad members ngunit ang ating bida daw ay ang pinakamahina sa kanilang kampo. Si Andrew ay sinabi na babasagin nila ang bungo ng kanilang mga kalaban sa oras na makakita sila ng kalaban mamaya, na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kasamahan. Ang ating bida ay iniisip na napakaingay nila, kaya naman napapaisip din siya na kung alam nga daw ba talaga nila ang ibig sabihin ng pag-scout. Ang grupo ay nakakita ng bakas, matapos makita ang mga bakas sinabi naman ni Andrew na hindi lang ito basta bakas. Sinabi niyang maghanda ang kanyang mga kasama na sundan ang bakas, dahil magkakaroon daw sila ng barbecue mamayang gabi. Ang ating bida naman ay sinabi na bakas ito ng mga madalas din daw na naglalakbay ang mga ito sa grupo na 20, kaya naman nagtataka si Encred na kung bakit gusto ni Andrew na sundan pa ang mga ito. Ang isang lalaki naman ay sinabi din na bakas ito ng gazelle. Ang dalawa ay biglang nagkatinginan. Ang lalaking ito ay si Henry, sinabi niya din na medyo walang alam daw ang kanilang squad leader. Ang ating bida ay sinabi na isang hunter noon si Henry sa isang village sa kabundukan. Wala din daw itong tiwala sa kanilang squad leader, kaya naman nagkakwentuhan sila at naging malapit sa isa't isa. Si Henry ay nagkwento tungkol sa mga basics para maging isang hunter, kaya naman ang ating bida ay iniisip na magagamit niya ito sa hinaharap. Ang gabi ay sumapit na habang sinasabi ni Andrew na siguradong mga ang mga bakas.
Ang ating bida naman ay iniisip na nagsayang lamang sila ng isang araw para hanapin ang mga ito. Habang natataranta si Andrew, pinagmamasdan naman siya ni Encred. Kinabukasan sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay hanggang sa marating na nila ang tall grass field. Si Andrew naman ay sinabi din na sa lugar na ito sila naatasan na mag-scout. Si Andrew ay sinabi na lalagpasan nila ang mga matataas na damuhang ito at tatapusin o huhuliin daw ang kanilang mga kalaban at uuwi ng may reward. Si Henry ay tinanong si Encred kung kailangan nga daw ba nilang lampasan ang tall grass field dahil mula sa utos sa kanila ay mag-scout lang daw sila sa mataas na damuhang ito. Si Encred naman ay sinabi na wala silang magagawa dahil ito daw ang desisyon ng kanilang squad leader. Habang naglalakbay ang grupo sa matataas na damuhan, iniisip din ng ating bida na hindi magtatagal ay susuko na si Andrew at hindi na magpapatuloy sa kanyang balak. Ngunit mukhang seryoso daw ito na lagpasan ang matataas na damuhang ito. Si Henry ay napansin na walang gaanong hayop sa lugar na ito, kaya naman nagtaka ang ating bida kung anong kakaiba sa bagay na ito. Sinabi naman ni Henry na wala na daw gaanong pagkain sa lugar na ito para sa mga hayop. Mula sa isang sulok may biglang kumilos, na ikinagulat naman ni Encred. Ang isang puma ay biglang lumitaw, at ang dalawa naman ay nagkatinginan. Ang ating bida ay sinabihan ang kanyang mga kasamahan na dumapa, na ipinagtaka naman ng kanyang mga kasama. Ang dalawa sa kasamahan ni Encred ay bigla na lamang natamaan ng mga pana. Si Henry naman ay napansin na may mga kalaban sa paligid, kaya naman agad niyang sinabi na tumakbo na sila. Ang grupo ay nagsimulang tumakbo, ngunit ang iba ay naabutan at pinatay na ng mga kalaban. Ang ating bida ay nag-iisa na lamang habang patuloy na hinahabol, at tuluyan ng napapaligiran ng napakaraming kalaban.